Ano ba ang golden rule sa pera ng mayayaman kaya patuloy silang yumayaman? Ano bang ginagawa nila na hindi mo ginagawa? Kaya itong 9 golden rules sa pera na pwede mong simulan ngayon. Golden rule number 1. Prioritize assets. Ang mayayaman, malinaw sa kanila na kung gusto mong yumaman at manatiling mayaman, hindi sapat ang income lang. Kailangan mong mag-build din ng assets. Pero karamihan sa tao, baliktad ang priority. Pag may extra pera, ang unang naiisip ay gastos agad. Bagong phone, bagong sapatos, at mag-upgrade ng lifestyle. Hindi naman masama gumastos para sa sarili. Pero ang problema, yun agad ang inuuna. Imbis unti-unting mag-build ng assets. Kasi ang assets, ito yung mga bagay na nagpapasok ng pera sa'yo o tumataas ang value over time. Gaya ng negosyo, investments, rental properties, o kahit skills na pwedeng magbigay sa'yo ng mas malaking kita sa future. Kaya imbes na lifestyle upgrade ang unahin, sa assets ka muna mag-focus. Next, golden rule number 2. Time is money. Hindi lang pera ang importante sa mga mayayaman, pero importante rin ang oras. Hindi lang nila iniisip kung kumikita ba sila ng pera. Iniisip din nila kung yung ginagawa ba nila ngayon ay may value. Makakatulong ba ito para kumita sila ngayon o sa future? O nasasayang lang ang oras nila sa walang kwentang bagay? Isipin mo to, magkano bang halaga ng isang oras mo? Sabihin na lang natin halimbawa, 1,000 pesos ang value ng isang oras mo. Ibig sabihin, sa kada oras na nasasayang, parang nawawala rin yung opportunity na kumita ka ng 1,000 pesos. Example, isang oras kang nag-doom scroll sa Facebook, minus 1,000. Isang oras sa TikTok, minus 1,000 ulit. At isang oras sa mobile games, minus 1,000 na naman. Kaya parang bang total of 3,000 pesos ang nasayang mong opportunity ngayong araw. Don't get me wrong, hindi naman masama ang mag-relax. Pero kung yan ang madalas mong ginagawa araw-araw, ibig sabihin, hindi mo pinapahalagahan ang oras mo. Samantalang ang mayaman at payaman, iniisip nila ang value ng bawat oras. Kaya mas pinipili nilang gamitin ito sa pag-aaral ng bagong skills, pag-build ng negosyo, pag-manage ng investments, o kahit simpleng pagpaplano ng next move nila. Kasi alam nila na ang oras hindi na mababalik kapag nawala. Kaya kung gusto mong umasenso, hindi lang pera ang dapat mong bantayan, kundi pati na rin ang oras mo. Next, golden rule number 3. Know your cash flow. Kung gusto mong yumaman, hindi sapat na kumikita ka lang. Kailangan alam mo kung saan napupunta ang pera mo. Ang mga mayayaman, hindi sila hula-hula pagdating sa pera. Alam nila magkano ang pumapasok na income, magkano ang lumalabas na gastos, at kung saan napupunta ang bawat piso. Kasi para sa kanila, numbers game ang pagyaman. Kung buwan-buwan, negative ang cash flow mo, kahit gaano kalaki ang kita mo, mahirapan ka pa rin umasenso. Kaya importante na aware ka sa numbers mo. Simple lang, kumikita ka ba ng mas malaki kaysa sa ginagastos mo? May natitira pa ba para sa savings o investments? Kung hindi mo alam ang sagot dyan, doon nagsisimula ang problema. At para mas mapalago mo pa ang cash flow mo, dapat sundin mo ang next na golden rule. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo laging updated sa ganitong content, like and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Golden rule number 4. Focus on one thing. Isa sa mga ginagawa ng mayayaman, hindi sila agad naghahabol ng maraming income streams. Pero sa simula, nagpo-focus muna sila sa isang bagay na nagpapasok sa kanila ng pera. Kadalasan ito ay galing sa career nila, negosyo, o sa kanilang main source of income. Ngayon, maraming tao ang obsessed sa passive income. At oo, importante naman talaga yon kung gusto mong yumaman. Pero ang problema, masyado nila itong hinahabol kahit maliit pa lang ang active income nila. Isipin mo ito, anong mas makakatulong sa iyo ngayon? Passive income na kumikita ng 1,000 pesos per month
o active income na may potential dumagdag sa current na kinikita mo, so additional 10,000 pesos o 20,000 pesos per month. Kaya ang mayaman, inuuna nila palakihin ang main source of income nila, yung active income nila na usually hindi scalable. At kaya lumalaki ang kanilang income dahil nag-i-invest sila sa skills, knowledge, experience, at pagiging mas valuable sa ginagawa nila. Kumbaga, same amount of time and work pero you earn more dahil mas matindi yung kaya mong i-offer na value sa iba. Kasi habang lumalaki ang active income mo, mas marami ka ring capital na pwedeng i-save at i-invest. At kapag lumaki na at stable ang income mo, doon mo na pwedeng simulan ang pag-build ng ibang income streams. Kaya naman, huwag mo rin kakalimutan itong next na golden rule. Golden rule number 5, protect your money. Ang mayayaman, hindi lang sila marunong kumita. Marunong din silang magprotekta ng pera. Kasi kahit gaano kalaki ang kinikita mo, kung hindi mo ito napoprotektahan, madali rin itong mawawala. Kaya ang una nilang gumagawa sila ng safety net, gaya ng savings at emergency fund. Para kung may biglaang problema, hindi nila kailangang mangutang o magbenta ng assets. Pagkatapos nito, saka pa lang sila nagda-diversify. Pero tandaan, hindi sila basta-basta pumapasok sa kahit anong investment. Hindi sila padalos-dalos, naaakit at all-in sa trending ngayon o sa trendang bagay, ilalagay ang pera at gagawa ng maraming bagay ng sabay-sabay. Instead, diversified sila pero disiplinado. Pinipili lang yung investments na naiintindihan nila at may long-term value. At kasama rin dito ang insurance, lalo na ang para sa health. Kasi ayaw nila na isang emergency lang, maubos agad ang pinaghirapan nilang pera at magsasuffer din ang kanilang pamilya. Kaya kung gusto mo umasenso, hindi sapat na kumikita ka lang. Kailangan marunong ka ring magprotekta ng pera mo. Next, golden rule number 6, keep more money. Sabi nga sa isang quote, it's not how much you earn but how much you keep. Kaya ang mayaman, hindi lang sila focused sa pagpapataas ng income. Focus din sila sa kung paano nila mapapanatili ang pera nila. Kasi kahit malaki ang kinikita mo, kung mabilis din itong nauubos, mahihirapan ka pa rin yumaman. Kaya ginagawa nila, pinoprotektahan nila ang pera nila laban sa inflation at kahit sa tax. Pero hindi sa illegal na paraan, kundi sa pag-intindi kung paano gumagana ang sistema. Halimbawa, paglalagay ng pera sa tax-free or tax-efficient vehicles or investments, paggamit ng mga legal na benefits at tamang pag-manage ng finances para mas maraming matabing pera. At syempre, kasama na rin dito ang pag-iwas sa unnecessary spending. Kasi kadalasan, hindi naman problema ang kita, kundi kung paano natin ginagastos ang ating pera. Na kadalasan, kakambal nitong next golden rule. Golden rule number 7, use debt wisely. Ang mayayaman, hindi sila takot sa utang. Pero, hindi rin sila basta-basta nangungutang. Ayaw nila ng utang na ginagamit sa mga bagay na hindi kumikita at nawawalan pa ng value. Gaya ng gadgets, luho, at iba pang impulsive at emotional purchases lang. Ito yung kadalasang papasok sa consumer debt. Pero kapag ang utang ay ginagamit para magpalago ng pera, ibang usapan na yun. Halimbawa, gagamitin ito para sa pag-expand ng existing na kumikitang negosyo. Hindi yung tipong mangungutang muna para makapagsimula ng negosyong hindi pa proven na kumikita at gagana. Alam nilang maling paraan yun at mas risky. Dahil kapag hindi gumana, lugi ka na nga, may utang ka pa. Kaya ganito ang mindset nila. Kung utang ako, dapat mas malaki ang kikitain ko kaysa sa interest na babayaran ko. Alam nila ang difference ng good debt
na nakakatulong kumita at bad debt na puro gastos lang. Ito ang dalawang uri ng utang na naiintindihan nila at ginagamit for their advantage. Which lead us to Golden Rule number 8, reinvest the money. Ang mayayaman, hindi nila hinahayaang nakatambak lang ang pera sa bangko. Lalo na kung unti-unti itong kinakain ng inflation at bumababa ang buying power. Instead, iniisip nila, paano pa ito kikita ng mas maraming pera? Kaya dito pumapasok ang reinvesting. Yung kinikita nila, hindi lang ginagastos, pero ibinabalik nila sa assets na pwedeng mag-compound over time. Pwedeng sa investments, negosyo, o kahit anong bagay na may potential mag-grow. Kumbaga, they make their money work for them. Pero alam nila na hindi ito instant. Hindi ito yung maglalagay ka ng pera, tas bukas mayaman ka na. Long-term game ito. Patience plus consistency. Pero, hindi lang pera ang pwedeng i-reinvest. Ang mayaman, nag-i-invest din sa sarili nila. Sa health, physical, mental at spiritual. Sa skills, sa knowledge, at sa relationships. Kasi alam nila, mas lumalaki ang income potential mo kapag naging valuable ka. At minsan, ito pa nga ang may pinakamataas na return. At dito na rin papasok ang next golden rule na kadalasang binabaliwala ng marami. Golden rule number 9, keep learning the money game. Klise man pakinggan, pero totoo ito. The more you learn, the more you earn. Ang mayaman, hindi sila tumitigil matuto tungkol sa pera. Kumbaga, they are students of the game. Patuloy silang nag-aaral, nag-research at nag-i-improve ng sarili para mas maintindihan nila kung paano kumikita ng pera sa ibang opportunities, paano ito mapapalago at kung angkop ba ito sa kanilang current na goals at situation. At kasabay ng learning, importante rin ang resilience. Kasi real talk, hindi magiging madali ang pag-build ng yaman. Marami kang may experience na challenges, pagkakamali, pagkalugi, at setbacks na pwedeng magpahinto sa'yo. Pero kaibahan ng mayaman, hindi sila basta-basta sumusuko. Bumagsak man, pero bumabangon ulit ng mas matatag. Nag-a-adjust, natututo, at tuloy-tuloy lang. Kasi sa dulo, hindi lang ito tungkol sa pera, kundi kung paano ka mag-isip at kumilos araw-araw hanggang sa makamit mo ang iyong goals at pangarap sa buhay. Itong 9 golden rules na nabanggit natin ay mga rules na makatulong sa pagbuo ng yaman mo. Pero hindi sapat na alam mo lang ito. Kailangan mo rin itong sundin at i-apply. Ngayon, alin dito ang sisimulan mo? Comment down below. At kung gusto mong tumaas ang potential income mo ngayon, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.